Isang panibagong araw ulit mga kaigon. So yun, thank you Lord sa panibagong araw ulit. Ang sarap talagang gumising kapag maganda ang gising at saka maganda yung isip mo. Yung wala kang iniintinding problema at saka wala kang iniindang sakit. Salamat ulit Lord. At yun nga mga kaigons, pagkatapos ko nga pala bumangon dyan, naligo na pala ako, hindi ko na binidyohan kasi mabilis lang naman ako maligo. Paglabas ko ng pinto, pagkatapos bukas na agad, tapos na. Late na nga rin pala ako nagising dyan mga kaigons, kaya nagmamadali na rin ako, kaya shinorkat ko na lang yung video. Pero hindi naman kalayuan yung trabaho, pagtuwid nga lang ng kalsada, yun na eh. Mahirap din kasi pag late, lagi nakikita. Mas mabuti na rin yung wala kang record. Mahirap pa naman pag Pilipino yung nalilate, laging ginagawa ng issue. Kahit walang ginagawa, laging may issue. Ganun talaga, para lang may sumbong sa boss. Hindi na mawawala yun sa trabaho. Lalo na kung may kasama kang Pilipino, ba't ibang lahi. Kaya nga mga diskarte ng Pilipino talaga makisama. Pero wag lang maagrabyado. Pero okay naman yung mga kasama ko sa trabaho. Medyo may mga toyo nga lang minsan. May mga saltik pa. Pero aminin nyo mga OFW dyan, mas gugustuhin pa natin mag-isa lang tayong Pilipino sa isang company. Mas gugustuhin pa natin kasama yung ibang lahi kisa may kasama kang Pilipino. Minsan kasi yung kababayan pa natin, yung pahingihila pababa para sa atin. Kaya mahirap din magtiwala. Pero alam naman natin na pag Pilipino, ayun din ang makakatulong sa atin. Pero mahirap talaga magtiwala. Kaya mas maganda pagkatiwalaan mo yung sarili mo. Dahil wala kang ibang sasandalan kundi sarili mo lang. Minsan nga sa dami mong kabarkada, sa dami nyong magkakasama, oo, masaya. Pero di mo namamalayan na meron na palang isa na nilalaglag ka. Kaya mahirap din. Kaya sa isang magkakasama, mahirap pagtiwala. Kaya huwag masyadong katiwala. Sabi nga niyan, sa isang daan, isa lang. Hang tama. At yun nga, pagkapasok na ikon sa trabaho, wala naman ibang gagawin. Yun na naman ulit, dating gawi. Mag-squeeze ng lemon kasi gagawa ng sauce. Kaso napatanong pa rin yung kasama ko dyan. Kasi nga, namumula yung katawan ko, pati yung leg ko, pati yung mukha ko dyan. Kasi nga na-allergic ako. Kasi kung ano yung pinagbabawal, yun naman ang masarap. At ginagawa. Wow. Pero kailan naman nakukuha naman sa gamot eh. Basta may BL, tanggal ang kate. Di ko nga lubos talaga maisip dito yung manok. Ba't kaya ang manok dito sa ibang bansa? Ba't ganun? Siguro kasi matagal ng frozen kaya nakaka-allergy talaga siya. Oh my God. Simula nga na pumunta ako dito hanggang ngayon, may souvenir pa ako ng dati kong company sa allergy ko sa manok. Siguro ko pag-uwi ko sa Pinas, andito pa to eh. Dala-dala ko na talaga to. Pasensya na nga pala mga ka-egons kung halimbawa maingay yung voice over ko kasi dito ko nagpo-voice over sa may tabi ng ref. Kasi dito ko siya na bino-voice over sa restaurant kapag wala ng customer. Kasi nga pag darating sa bahay naman, magluluto pa, maglalaba, maglilinis ng kwarto. Kaya minsan wala na rin time, inaabutan na ng antok, kaya matulog na lang. Kaya minsan pag wala kaming customer yun, nag-i-edit na rin ako dito. Tapos pag may dumating naman na order, tatapusin ko muna at saka ako mag-voice over dito nga sa may tabi ng ref. Kaya minsan maingay kasi maingay talaga tong ref. Kaya pag nagvo-voice over ako, pinapatay ko. Kaso isang beses nag-voice over ako, pinatay ko yung ref, nakalimutan ko. Hanggang sa pag-uwian, hindi ko nabuksan, patay. Buti na lang walang damage yung mga item doon sa loob. Kundi lagot na naman si Egons. At yun nga pala, pagkatapos ko dyan gumawa ng sauce, gumawa rin na pala ako nitong arayes, yung tinatawag giniling na karne, tapos yun yung pinapalaman sa tinapay or kubus, tapos ginigrill siya para lumutong. At yun nga mga ka-egons, ginisa ko lang siya sa bawang sibuyas at saka yun, nilagay ko na yung kinilig, tapos nilagay ko siya ng kamatis, meron din pala siya ng bell pepper na green. Katapos nga niya, minekos-mekos ko lang, nilagay ko naman yung mga seasoning. At yun nga, hindi pa nga natatapos, may dumating nga naman na order. Buti na lang yung sandwich lang. Madali lang naman siyang gawin. Hirap pa kasi ngayon si Egon sa trabaho. Kulang kasi kami dito ng tao. Actually meron naman tao, kaso ang problema, yung mga kasamahan namin na staff, hindi pa okay yung mga visa nila kaya hindi pa sila pinapapasok. Pero naka-ready naman sila. Inaantay yung approval. Mahirap lang kasi pag sunod-sunod na yung customer at saka marami na talaga yung order, na hirapan kami kasi ako gagawa ng order, ako yung bababa, ako yung mag-order. Tapos pag may bagbabayad, yun din. Ang hirap pagsabay-sabayin lahat. Kaya yun, konti lang muna si Egons. Baka nga nitong next week, okay na lahat yung mga visa nila kaya makapasok na sila at saka may na rin kami dito. Kasi lahat ng gawain na sa akin, sa kaha, paggawa ng sandwich, paggawa ng salad, pati paglilinis, at pati paghuhugas. Nakakapagod naman, pero okay lang. Kayang-kaya pa naman. Kasi yung isang waiter namin nagka-problema. Ayaw kasi tanggapin ng government dito yung visit visa niya. Kaya uuwi muna siya sa bansa nila para magpa-medical siya at ma-issue siya ng bagong visa o yung working visa by a company. Mahirap na kasi pag nahuli siya dito sa restaurant. Magbabayad na yung restaurant, mahuhuli pa siya. At posibilidad na ma-deport siya at hindi na siya makabalik. Maka nitong week na to, bumalik na siya. At babalik din siya after na 2 weeks. Hanggang dito na lang. Bye-bye!